Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title, Garapil, Huwag Kang Garapal. Garapil, Cheloy Garapil, yung House Secretary General, sinupalpal ni Attorney Vic Rodriguez. Mariing binatikos ni dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez ang umanong pagtanggi ng Office of the Secretary General ng House of Representatives na tanggapin ang ikalawa at ikatlong impeachment complaints laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kanyang pahayag, iginiit ni Rodriguez na ang impeachment ay isang malinaw at tahasang prosesong konstitusyonal na itinakda upang panagutin ang isang pangulo sa mga kasong culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, at betrayal of public trust. Ayon kay Rodriguez, wala sa kapangyarihan o diskresyon ng Secretary General ng Kamara ang harangin o tumangging-tumanggap ng impeachment complaint dahil ito ay isang ministerial duty, hindi isang opsyong maaring piliin o ipagkait ng opisina. Ito ang payag ni Attorney Vic. Wala sa kapangyarihan o diskresyon ng Secretary General ng House of Representatives na harangin at hindi tanggapin ang isang ministerial duty tulad ng paghain ng impeachment complaint. Mariin din niyang tinutulan ang paliwanag na hindi tinanggap ang reklamo dahil wala sa bansa ang Secretary General. Okay. Hindi legal na patayan na dahil out of the country ang Secretary General ay hindi maaring tanggapin ng kanyang opisina ang paghahain ng reklamo. Para kay Rodriguez, ang ganitong hakbang ay hindi simpleng usapin ng proseso, kundi lantarang paglabag sa konstitusyon at pagkitil sa karapatan ng taong bayan na managot ang pinakamataas na opisyal ng bansa sa pamamagitan ng itinakdang mekanismo ng batas. Ito ang garapil. Huwag kang garapal. Wala namang garapalan. Ang reaksyon ni Rodriguez ay sumasalamin sa lumalakas na argumento ng ilang sektor na ang hindi pagtanggap sa impeachment complaints ay hindi lamang procedural issue, kundi isang seryosong usaping konstitusyonal na maaaring magbukas ng mas malalim na debate sa loob at labas ng Kongreso. Okay. Akala ko, ang hindi lang tinanggap ay itong third impeachment complaint. Yung isinampa ni Attorney Ferdinand Topacio, yung Pro Duterte Group. Ang alam ko kanina is tinanggap yung second impeachment complaint, but I was wrong. Yung pangalawang isinampa ng Makabayan Black, hindi rin tinanggap. Dahil ang rason, wala daw sa Pilipinas ang House Secretary General, nandun daw sa Taiwan para mag-receive ng award. Kaya dismayado yung Makabayan Black. Ang ginawa ng Makabayan Black, nag-iwan na lang ng kopya, yung kanilang sinampang iniwan na lang sa Office of the Secretary General, and sa paniniwala nila, it is deemed filed already. Nako, delikado yan. Pag hindi natatakan ng receive, palagay ko, hindi rin. Ano ba ito? Strategy? Political strategy na ayaw nang tanggapin para ang aksyonan lang ng Kamara yung naunang naisampa. Ganon ba yun? Lalong titibay yung spekulasyon ng taong bayan na drama-drama lang yung naunang naisampa kasi maraming naniniwala na yung abogadong nagsampa, si Attorney Arnel de Mesa, nakalimutan ko yung niya, basta Arnel,
dating abogado ni First Lady Lisa Araneta Marcos, yun yung abogado na nagsampa ng disbarment case laban kay Attorney Chong. Dahil si Attorney Chong nagsalita ng hindi karapat-dapat kay First Lady Lisa noong 2024. Kaya, yung abogadong iyon, nagsampa. Disbarment. Oh, so yung dating taga-protekta ng first couple, o First Lady, biglang bumaliktad, siya na ngayon ang gustong magpatalsik sa Pangulo. O di ba nakakapagtaka? Kaya mismo si Congressman Edgar Erese, sabi niya, wala yan, madidismiss ka agad yung unang impeachment complaint dahil sa kulang sa form and substance. So kung yun lang ang tinanggap, adi wala na. Ligtas na ang Pangulo dahil mag-effect na yung 1-year bar rule. Wala nang ibang maisasampa. So tingnan natin na hanggang kailan babalik si House Secretary General. Sa 26 na ang sa 26 na January 26 ang opening ng Congress. So, kung ang second and third impeachment complaint hindi matanggap ng House Secretary General until Monday, nako, wala na. 1-year bar rule na kasi sa Lunes, pagpalagay natin ito, senaryo lang na nakikita ko, wala pa rin sa bansa ang House Secretary General. Dahil yung naunang impeachment complaint na isinamba ng pinaniniwalang abogado ni First Lady, uusad na yun. Ire-refer na sa Office of the Speaker of the House. Then, ang Speaker of the House, ire-refer sa Committee on Justice. Yun na, na-initiate na. And then, darating ang House Secretary General, Martes ba, Merkules, saka isasampa. Wala na. Ang second and third impeachment complaint, wala nang saysay. Hindi na yung tatanggapin kasi bawal na sa 1-year bar rule. Nako, strategy. Is it fair? Kayo nang bahalang humusga. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Na mimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Mga ni si Angkol ang matagaan og yero. So nakita nato karon ang yang balay nga buwan na kaayo. So si Angkol ang gitagaan og yero aron makapuli og makaatop siya sa iyang balay. So mo ni ang kaimtang sa balay ni Angkol. So looy nagyud kaayo silang Angkol kay tuluan na og gipangsapahan na lang ang ilang atop og trapal diri sa sulod. Sauro na mo sprangana kay katulog na. So looy kayo ang ilang kahimtang. So diri sa sulod pod mo ni ang ilang sulod. So tuluan na pod kaayo. Kay gipangsapahan lang pod. Og sin nga daot na pod og tabla. So ginapuy-an pa ni nila. So makita nimo ang ilang kahimtang nga kung ulan na gid kaayo. Ulo na diya dito katulog sa sukat og dili katulog. So man ilang pagkaon kamuti. Karon Kol, pila na ni katuig ang imong balay nga buslot naman og tuluan na kaayo kung muulan. 40 years na kapin. So 40 na, so busa di ay gipangsapahan na lang og trapal. So pila na imong edad Kol? 68 ko ani karon tuig. O so ngano sa kidugayon sa tuig Kol ka aya pa mailisan nga natagaan mo giyero. Ayo saon ta ba niya iha mo gyud nga kuan. Ayo pa may nahinabang. So salamat kay nagtabang ni ini.
grasya hulog ng langit. Mayon ta makalangit ang natabangan kadagang tao ngayong natabangan. Salamat kay. So na kay mga anak kol. Dagan ako mga anak pero katrabaho So nangaminyo na sila. So unsay imong panginabuhian kol? wala ka raw pag So mag-uuma lang ka. mag-uuma lang O ko. tigulang na pod. Tigulang ko. Di kaya pagkakaya pagbuso. So salamat kol. Kay natagaan man ka kol, so makaatop na gyud mo og mapulihan na gyud ang salamat, inyong balay. salamat. Okay. Ayaw maka-plaster kay Salamat sa Ginoo sa naghatag niini. Sige, God bless.